Tumigil ka. Ano man ang ginagawa mo ngayon, tumigil ka sandali. Ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat ng nakikinig. Ito ay para sa iyo. May bigat kang dala na hindi nakikita ng mga tao sa paligid mo. May tanong kang tahimik na sumasabay sa bawat araw mo at hindi nila alam kung gaano ka nakatagal na nag-aantay ng sagot. Marami ng beses nang umiti ka habang sa loob mo ay may bahaging pagod ng magpanggap na okay pa rin ang lahat. At ngayong gabi, hindi ka napadpad dito ng basta-basta. May dahilan kung bakit ang puso mo ay parang may bahagyang pag-angat bago mo pa man maintindihan kung bakit. Sa dulo ng mensaheng ito, makikilala mo ang mga palatandaang matagal ng sumusunod sa iyo. Mauunawaan mo ang iisang ugaling tahimik na umiikot sa likod ng mga pagkaantala mo. At bago matapos ang lahat, may pahayag akong ibabahagi na para bang matagal ka nang hinihintay ng mismong sandaling ito. Manatili ka rito. Hindi ko hahayaang magtapos ito ng malabo. Sa gabing ito, makikita mo ang mga palatandaan na tila maliit kapag tinitingnan ng paisa-isa, pero kapag pinagsama ay nagiging malinaw na mensahe. Makikilala mo kung bakit may mga araw na bigla kang napapahinto sa gitna ng isang gawain na parang may tumatawag sa loob mo na hindi mo maaaring balewalain. Mauunawaan mo kung bakit ang ilang dating malalapit ay unti-unting naging malayo, hindi dahil may nawala sa iyo, kundi dahil may inaayos sa loob mo. At maririnig mo ang isang deklarasyon na hindi para aliwin ka lamang, kundi para itapat ka muli sa direksyong matagal nang tinuturo sa iyo. Bakit ngayon at bakit ikaw? Dahil may mga mensaheng dumadating sa tamang oras, hindi sa oras na handa ang isip, kundi sa oras na handa ang kaluluwa. At ngayong gabi, may bagay sa loob mo na handang makilala ang sarili nitong pangalan. Hindi mo ito sinadya, hindi mo ito pinilit. Pero narito ka at ang pagdating mo rito ay hindi aksidente. May mga bagay nang nangyayari sa iyo na hindi mo na maipaliwanag sa karaniwan at kapag nag-umpisa na silang magsama-sama. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. Ang magsama-sama, nagiging mahirap ng itanggi na may mas malalim na galaw na nagaganap. Marahil ilang linggo mo nang napapansin na nagigising ka sa parehong oras, minsan bago sumikat ang araw, minsan sa gitna ng tahimik na gabi. At kahit gusto mong balewalain, lagi kang may pakiramdam na hindi lang iyon paggising. Parang may bahagi sa iyo na sinisilip ang hangganan sa pagitan ng lumang buhay at ng darating pa lamang. Hindi ka naman takot, pero hindi mo rin maipaliwanag kung bakit palaging may katahimikang mas mabigat kaysa sa dati kapag nangyayari iyon. At sa loob ng katahimikang iyon, may mensahe. Marahil napapansin mo rin ang mga alon ng damdamin na biglang dumarating ng walang halatang dahilan. Isang sandali ay maayos ka at sa susunod ay may lungkot na hindi mo alam kung saan nanggaling. Minsan iyon ay parang pagod na matagal mo nang tiniis. Minsan ay parang pag-iyak na hindi pa lumalabas, ngunit matagal nang nakatira sa dibdib mo. Hindi ka baliw, hindi ka nasisira. May inaayos na ritmo sa loob mo.
At kapag inaayos ang isang bagay na matagal nang nakaangkla sa maling pagkapit, natural na may pagyanig sa simula. Marahil pati ang mga usapan na dati mong pinaniniwalaan ay unti-unti nang nawawalan ng bigat. Ang mga linyang paulit-ulit mong narinig noon ay ngayon ay parang hungkag na. Ang mga tao ring akala mo ay mananatiling sentro ng iyong buhay ay tila may distansyang hindi mo na maikakaila. May mga upuang dating tila akma para sa iyo na ngayon ay hindi na komportable. At hindi dahil naging mapagmataas ka, hindi dahil naging malamig ka, kundi dahil may katotohanang mas tahimik, ngunit mas totoo nang tumitindig sa loob mo. At marahil napapansin mo rin ang mga bilang, ang paulit-ulit na kumpas, ang mga sinadyang hindi mo inisip na pansinin noon, ngunit ngayon ay kusang kumakapit sa iyong mata. Parehong oras sa orasan, parehong bilang sa resibo, parehong kabuuan sa hindi inaasahang lugar. Kapag may inuulit sa iyo ng ganito, hindi iyon para takutin ka. Ito ay para ipaalala sa iyo na hindi ka nakakaligta sa pansin ng langit. Ang paulit-ulit ay hindi laging kapahamakan. Minsan, ito ay kumpirmasyon. At ngayon, pakinggan mo ito ng malinaw. Ang mga palatandaang iyon ay hindi problema. Mga kumpirmasyon ang mga iyon. Ang pagkabigla sa paggising ay hindi ka pinaparusahan. Inaanyayahan ka nitong magising ng mas ganap. Ang biglaang layo sa ilang koneksyon ay hindi parusa. Ito ay pag-aayos. Ang mga numerong sumusulpot sa landas mo ay hindi kalituhan. Ito ay kumpas. Kapag ang isang puso ay inililipat sa mas malalim na pag-unawa, hindi iyon palaging dumaraan sa ingay. Minsan dumadaan iyon sa mga maliit na bagay na paulit-ulit hanggang sa mapilitan kang makinig. Huminga ka muna ng dahan-dahan. Hayaan mong mapunta ang lahat ng ito sa bahaging matagal nang nakikinig kahit walang sinasabi. May darating pa ngayong mas malinaw. Kung kahit isa sa mga iyon ay tumama sa iyo, kung sa loob mo ay may bahagyang paglusaw ng balikat, o biglang katahimikan na hindi mo maipaliwanag, i-type mo ang salita 888 sa mga komento. Ang bilang na iyan ay tanda ng pag-apaw, ng pagdating ng sobra sa sapat, ng paggalaw na hindi na maaaring ikubli. Kapag pinindot mo ang mga salitang iyon, sabihin mo sa sarili mo na ito ang maliit ngunit tunay na pagsang-ayon ng iyong espiritu. I-type mo ang 888 at pagkatapos ay bumalik ka rito. Ngunit may mas malalim pa kaysa sa mga palatandaang iyon. Sa ilalim ng mga ito ay isang-iisang ugali na matagal nang gumagabay sa paraan ng iyong paglapit sa buhay. Sa pinakailalim ng lahat, may pattern kang paulit-ulit na sinusunod ng hindi mo namamalayan. Sinusubukan mong hilahin ang mga lubid na matagal nang hindi nakakabit sa kahit ano. Pinipilit mong ituwid ang bagay na ang totoo ay matagal nang humihiling ng ibang direksyon. Lumalapit ka ng buong puso sa mga pwestong hindi ka na tinatawag at sa halip na makinig sa loob, madalas mong tinatawag na katapatan ang pananatili sa pagkapagod. Hindi ka mahina, pero may mekanismo sa loob mo na natutong maniwala na ang pagpupumilit ay kapareho ng pagiging tapat. At dahil dito, madalas mong inuulit sa iba ang katahimikang hindi mo naman talaga nais. Mas mabilis kang magbigay kaysa humingi. Mas mabilis kang magpaliwanag kaysa tumigil at makinig sa sariling dibdib. Mas mabilis kang sumunod sa lumang daan kaysa aminin na may daang bukas na, pero hindi pa ninyo nasusunod ang isa't isa. Kaya may mga pagkakataong parang ikaw ang laging nauubos, kahit hindi ka naman nawawalan ng puso. Ang nangyayari ay mas malalim, ginagamit mo ang tamang pagnanais sa maling lagusan. Minsan nung bata ka pa, natutuhan mong ang pagiging maaasahan ay nangangahulugang palaging ikaw ang nauuna sa pagsasaayos. Natutuhan mong kapag may gumuho, ikaw ang magpapantay. Kapag may lumamig, ikaw ang magpapainit. Kapag may hindi umabot, ikaw ang magpapalawak.
At habang tumatagal, ang sarili mong pagkatao ay naging parang taong laging nasa likod ng pinto, nakahandang maghintay kahit walang paanyaya. Iyon ang pattern. Hindi ito kasalanan mo, pero naging paraan mo ito ng pag-survive. At kung titingnan mo ng may awa, makikita mo na hindi ka naman talaga nagkulang sa lakas. Ang problema ay napakahaba ng panahong ginamit mo ang lakas mo upang ipagsiksik ang sarili mo sa isang anyong hindi na para sa iyo. Kaya kahit may mga tagumpay ka, may tahimik pa ring bigat. Kahit may mga sagot ka, may bahagi pa ring parang gutom. Kahit may mga tao sa paligid mo, may pakiramdam ka pa ring ikaw lang ang nakakaalam ng kabuuan ng pagod na iyon. Ang kapalit ng pananatili sa pattern na ito ay mabigat. Unti-unti nitong pinapaliit ang pakikinig mo sa sarili. Unti-unti nitong pinapapaniwala sa iyo na ang pagkaubos ay normal, na ang paghihintay ay walang hanggan, at na ang pagod ay kapalit ng katapatan. Pero hindi iyon ang katotohanan. Hindi ka inilagay dito para manatiling nakasabit sa lumang paraan ng pagtulak. At sa sandaling makita mo ang pattern, may mas malalim ka pang matutuklasan. Sa ilalim ng pattern na iyon ay may isang mas matandang pinag-ugatan. At para makita ito ng malinaw, kailangan mong pumasok sa isang larawan na matagal nang gumagala sa loob mo. Isipin mo ang isang bakuran na matagal ng pag-aari mo kahit hindi mo pa ito napupuntahan ng buo. Sa gitna nito ay may mga pader na tahimik na nakatayo at may mga pintuang laging kalahating bukas na para bang may naghihintay na makapasok ngunit walang nagtutulak. Sa bakuran na iyon, may isang bahagi ng liwanag na minsang natabingan. Hindi ito nawala. Tinabingan lamang. May tunog doon na minsang narinig mo noong una kang lumitaw sa mundo. Ngunit sa paglipas ng mga taon ay naging mas mahina hanggang sa halos hindi mo na mapansin. At doon nagsimula ang lahat. May isang pinto na hindi sinarhan dahil may mali sa iyo, kundi dahil may mga panahon sa buhay na kailangang tumigil ang isang bata sa pagiging malaya upang makaligtas. Minsan, ang isang puso ay natutong manahimik bago ito natutong magsalita ng buo. Minsan, ang isang tinig ay hindi pinatay, kundi pinapahina hanggang sa maging magalang na anino na lang sa sulok ng sariling pagkatao. Sa bakuran na iyon, may mga hakbang na maingat, may mga galaw na laging nag-iingat na huwag makagambala, may mga pangarap na natutong maghintay sa gilid. Iyon ang mas matandang anyo ng sugat, hindi simpleng pagod, kundi isang tahimik na paghubog kung saan ang iyong likas na himig ay naging mas mahinang tunog upang umayon sa pangangailangang mabuhay. Kaya kapag ngayon ay nararamdaman mo ang paninikip sa pagtanggap, hindi ka lang tinuturuan ng buhay na bumagal. Inaanyayahan ka nitong buksan ang bakuran at kilalanin ang bahagi mo na matagal nang nakaupo sa lilim, marunong pa ring makakita ng ilaw, ngunit hindi na sanay lumakad papunta rito. At dito nagiging mahalaga ang larawan. Ang bakuran ay hindi sira, ang pader ay hindi sumpa. Ang pinto ay hindi sarado dahil hindi ka minahal. May mga pader lamang na itinayo upang protektahan ang isang pinong buhay noong panahong iyon. Pero kapag nagtagal ang proteksyon ng lampas sa kanyang panahon, nagiging kulungan na ito ng mismong bagay na dati nitong inililigtas. Kaya ang nararamdaman mong pagkaipit ngayon ay hindi tanda na wala ng pag-asa. Ito ang tanda na handa ng buksan ang dating pinangangalagaan ng sobra. At habang naroon ka sa larawang iyon, mapapansin mo rin na may isang bahagi ng bakuran na matagal nang hindi ginagalaw. Parang laging may nakapatong na alikabok ng mga hindi nasambit na salita. Doon nakatago ang tinig mong minsang malaya, ang sigaw mong hindi na ituring na mahalaga, ang pagnanais mong sana ay may isang taong nakakita sa iyo nang hindi ka pinapaliwanag pa. Hindi iyon nawala, natulog lamang. At ngayon, ang paggising mo sa mga palatandaan ay parang unang pag-angat ng hangin sa isang bakurang matagal ng tahimik. Huminga ka ulit. Huwag mo munang pilitin ang anumang sagot.
Hayaan mong kumilos ang larawan sa iyo. Kung ang bakuran na iyon ay pamilyar sa iyo, kung ang pintuang kalahating bukas na iyon ay tumama sa isang lugar na hindi mo maipaliwanag, itype mo ang mga salitang, "Ako ay gising" sa mga komento. Hindi ito kahilingan, isa itong pagkilala. Ang mga salitang iyan ay nagsasara sa lugar kung saan napako ang dating katahimikan. I-type mo ito at pagkatapos ay bumalik ka rito. At dahil dito, may isa pang bagay na kailangan mong marinig. Hindi lang yun pagbangon ng bakuran, ang mas mahalaga ay ang paggalaw na nagsisimula sa loob nito. Ang solusyon ay hindi listahan ng mga gawain. Hindi ito mas maraming pagpupunyagi. Ito ay pagbabalik. Pagbabalik sa bakurang minsang iniwan mong nakasara. Pagbabalik sa bintanang matagal nang naghihintay ng liwanag. Pagbabalik sa tunog ng sarili mong paghinga nang hindi mo ito kinokontrahan. Hindi mo kailangang likhain ang bagong anyo mo sa pamamagitan ng pagkapagod. Kailangan mo lamang tanggapin ang matagal ng nais bumalik. Hindi mo kailangang patunayan na karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka na bago pa man bumigkas ang alinman sa mga takot mo. Hindi mo kailangang magtayo ng bagong halaga mula sa wala. Nasa iyo na iyon. Ang kailangan ay itigil ang pagsang-ayon sa mga lumang kasinungalingan na nagsasabing ang laki ng iyong puso ay dapat laging may kasamang kirot. Ang mga palatandaan na naranasan mo ay hindi nagtutulak sa iyo na gumalaw ng mas mabilis. Inaanyayahan ka nilang maging mas tapat sa naririnig mo na sa loob. May dalawang simpleng himig na maaari mong dalhin bilang mga angkla, hindi bilang pasanin. Una, ang unang pagbabantay sa umaga. Bago mo salubungin ang ingay ng araw, ilagay mo muna ang pansin sa isang maikling sandali ng katahimikan at sabihing sa loob mo, "Narito ako." Hindi mo kailangang habulin ang lahat ng sagot sa sandaling yon. Ang mahalaga ay maibalik mo ang iyong sarili sa gitna mo. Pangalawa, ang tahimik na pagsisiyasat ng agos. Sa pagtatapos ng araw, tanungin mo ang iyong puso kung saan ito lumiwanag at kung saan ito lumayo sa sarili, hindi para husgahan, para alagaan. Ang mga ito ay hindi trabaho. Mga paalala ang mga ito na hindi mo kailangang mabuhay ng laging nakasandal sa puwersa. Maaari kang maging tagapag-alaga ng sariling loob mo nang hindi nagiging mandirigma laban dito. Maaari mong dalhin ang atensyon mo ng may paggalang. Maaari mong pakainin ang ipinagliwanag, hindi ang ipinilit. Kapag nagbago ang paraan ng paghawak mo sa sarili mo, nagbabago rin ang tunog ng mga bagay sa paligid mo. Hindi agad, ngunit totoo. At sa puntong ito, marahil nararamdaman mo na ang mensaheng ito ay hindi na lang basta pag-unawa. Naging pag-uwi na ito sa isang bagay na matagal mong tinatabingan. Huwag mo itong isara agad. May mga tugon na dumarating lamang kapag pinabayaan mong manatili ang liwanag. Kung may bahagi sa iyo na nagsasabing, "Oo, ito ang nasa loob ko," hayaang maging tahimik na sang-ayon ang iyong sagot. Kapag may dumating na panloob na pag-amen, hayaan mong ito ang maging iyong amen na walang salita. Hindi ito bilang, hindi ito metrika. Isa itong pagkilala na tama ang pagkakabanggit sa bagay na matagal mo nang nararamdaman, ngunit hindi mabigkas. At sa puntong ito rin, may mukha na maaring pumasok sa isip mo habang pinakikinggan mo ako. Maaring ito ang isang taong tahimik, ngunit palaging pagod. Isang taong lihim na naghahanap ng ibig sabihin, isang taong may mabigat na mukha ngunit magaan magpatawad. Maaari ring ito ang taong lagi mong naaalala kapag may lumalalim sa usapan, pero bihirang may magtanong kung sino ang nagdadala sa kanila. Kung may pumasok na ganoong mukha sa isip mo, iyon ang sinasabi kong dapat mong abutan. Ibahagi mo ang mensaheng ito sa kanila, hindi bilang payo, bilang pagdadala. Sa paraang ang mensaheng dumating sa iyo ay makarating din sa kanya sa tamang oras, parang ipinadala ring may paanyaya. Dahil minsan, ang pagbahagi ay hindi pagpapalawak ng mensahe, ito ay pagkilala
na may isa pang puso na kailangan ding maalala ang sarili nitong pangalan. At kung ikaw ang naging tulay sa gabing ito, hindi ka nagkamali ng pagdating. Tapat lang ang naging pagdikit mo sa tamang sandali. At ngayon, bago natin isara ito, pakinggan mo ang panghuling paninindigan na unti-unting bumuo sa buong paglalakbay na ito. Ikaw ay hindi na lamang tagapagtiis, ikaw ay tagapagbalik. Ikaw ay hindi na lamang naghihintay sa labas ng pintuan. Ikaw ay minarkahan ng liwanag na hindi ka nalampasan. Ikaw ay tinatawag pabalik sa sariling himig, pabalik sa sariling tahanan, pabalik sa katotohanang hindi ka kailanman inilayo ng tuluyan. Bago ito magsara, itype mo ang mga salitang ako ang pinili, hindi bilang hiling, hindi bilang sana, bilang pagkilala. Ang pumipintig sa pagitan ng narinig mo at ng nakatago mo ay hindi na gustong manatiling lihim. I-type mo ito ng dahan-dahan, hayaan mong sundan ng iyong mga daliri ang nagaganap na sa iyong loob. Huminga ka ng isang beses pa, hayaan mong mahinahon ang dibdib mo, hayaan mong magsindi ang katahimikan sa loob mo nang hindi mo ito sinasaway. Ikaw ay pinagtitibay, ikaw ay iniaangat, ikaw ay tinatawag pabalik sa banal na kabuuan na matagal nang hindi nakalimutan sa iyo. Ikaw ay hindi aksidente, ikaw ay hindi labis, ikaw ay hindi huli, ikaw ay binubuksan, ikaw ay binabalikan, ikaw ay inilalaan para sa buhay na hindi na nakabatay sa takot. Sa sandaling ito, sa iba't ibang panig ng mundo, may mga pusong tumatanggap din ng parehong pagkilala. May mga nakaupuring tahimik sa gabi. May mga biglang natahimik sa gitna ng kanilang pagod. May mga hindi makapangalan sa pagod na matagal na nilang dala. At bahagi ka ng pagdinig na hindi kailangang sumigaw para maging totoo. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ito lumalapit sa iyo ngayon. Natatak sa iyo ang mensaheng ito. Hindi mo kailangang itulak ang sarili mo upang maging karapat-dapat. Ang matagal mo nang hinahanap ay hindi ipinagkakait sa iyo. Hinahayaang bumalik sa iyo sa tamang anyo, sa tamang oras, sa tahimik na paraan na hindi mo kailangang ipaglaban. Narito ang katotohanan na matagal nang nakatayo sa harap mo. Hindi ka nawalan ng daan, napaputol ka lamang sa ingay na matagal nang nagbubulsa sa loob mo. At ngayon ay unti-unti mo nang naririnig kung saan ka talaga tinatawag. Ang mga panalangin mong hindi mo na itapos, ang mga gabi mong tahimik na pinagtiisan, ang mga sandaling pinili mong huwag nang magpaliwanag sa mga taong hindi naman talaga nakikinig, lahat ng iyon ay hindi nawala sa hangin. Nag-iipon yon ng bigat sa isang lugar na hindi mo pa kayang pangalanan. Ngunit naroon na ang buhaghag na pinto, naroon na ang bukas. At dito ka hinihiling na manatili ng sandali pa, hindi dahil may kulang sa iyo, kundi dahil may mas malinaw pang kailangan mong marinig bago mo tuluyang isara ang pakikinig. May isang pagbaling na magaganap sa loob ng mga susunod na sandali at kapag dumating iyon, malalaman mong ang naririnig mo ngayon ay hindi lamang pag-aliw, ito ay pagkilala, ito ay pag-uwi. May mga bagay na hindi mo kailangang ikwento sa lahat. May mga pagbabagong dumarating na hindi kailangang ipaalam upang maging totoo. At sa iyo, ang pagbabagong ito ay dumarating sa anyo ng dahan-dahang pag-alis ng bigat sa dibdib, pagliwanag ng isang takot na hindi mo na halos mapangalanan, at pagkapit muli sa isang katotohanang matagal mong inililihis dahil akala mo ay huli ka na. Hindi ka huli. Narito ka sa mismong sandali na kailangan mong marinig ito. May mga gabi na parang walang nangyayari, pero sa loob mo ay may napakalalim na pag-aayos. May mga sandaling tahimik, ngunit ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay pag-aayos ng mga hibla. Ito ay pagbubukas ng isang loob na matagal nang nagbabantay. At sa gitna ng pagbabagong iyon, may mensaheng unti-unting humihiwalay sa mga lumang takot at lumalapit sa pinakakailaliman ng iyong puso. Kapag ang isang pinto ang matagal nang nakasara ay nagsimulang gumalaw, hindi agad ito bumubukas ng buo. Una, may tunog.
May bahagyang ugong. May munting paggalaw na parang hindi pa mapagkakatiwalaan. Ganon din sa iyo ngayon. Ang unang pinto na gumagalaw ay hindi pa ang buong sagot. Ito ay paalala lamang na may bukas sa kabila ng naging paghihintay mo at ang paghintay na iyon ay may saysay. Sa mga araw na nagising kang mabigat, ang dibdib kahit walang malinaw na dahilan, may gumagalaw sa ilalim ng iyong katahimikan. Sa mga sandaling pakiramdam mo ay wala ka sa tamang pwesto, kahit wala namang nagbago sa paligid, may lumilipat sa loob mo. Sa mga pagkakataong hindi mo na magawang makipagpaliwanag sa mga dati mong kinauupuan, may isang mas tapat na pwesto na naghihintay sa iyo. Ang lahat ng ito ay hindi patunay ng pagkasira. Ito ay patunay ng pagbalik. At sa bawat pagbalik, may uri ng kabutihang hindi maingay, hindi nagmamadali, hindi pumipilit, parang liwanag sa dulo ng mahabang pasilyo na dati mong binabagtas ng nakayuko. Ngayon, unti-unti kang pinapayagang tumingin pataas. Hindi ka pinarurusahan ng pagod, ginagabayan ka ng pagod papunta sa mas totoo. Kaya kung may bahagi sa iyo na napahinga ng bahagya habang pinakikinggan ito, kung may isang lihim na lugar sa loob mo na nagsabi ng oo, hindi mo kailangang pigilan yon. Iyan ang unang pag-amin ng puso. Iyan ang bahagyang pagbukas ng pinto na matagal mong iniingatan. Hayaan mong marinig mo ang sarili mo sa gitna nito. Kung may biglang tumama sa iyo sa mga salitang ito, kung may isa mang bagay na parang biglang umakma sa isang nakatagong bahagi ng iyong loob, i-type mo ang 888. Ang bilang na iyon ay tanda ng pag-apaw, ng pagdating ng bagay na hindi mo na kailangang habulin. Isulat mo ito bilang tahimik na pagsang-ayon at pagkatapos ay bumalik ka rito. Dahil sa ilalim ng mga palatandaan ay may isang ugaling matagal nang humuhubog sa iyo nang hindi mo napapansin. At kung hindi mo ito makikita, paulit-ulit mo itong tatawaging normal kahit ito na pala ang pinaka-nakakapagod na bahagi ng iyong paglalakad. Ang ugaling iyon ay ang pagsandal sa luma kahit matagal nang walang laman ang pinagsasandalan. Ang ugaling iyon ay ang pag-abot sa mga bagay na hindi na tumutugon sa iyo, ngunit patuloy mong sinusubukang buhayin sa pamamagitan ng mas marami pang pagbibigay. Ang ugaling iyon ay ang paniniwalang kapag mas tapat kang magtiis, mas malapit ka na sa katuparan. Ngunit ang totoo, minsan ang tapat na pananatili ay nagiging tahimik na pakikipagtaksil sa sariling loob. Kaya paulit-ulit mong nararanasan ang parehong bigat. Nauuna kang magpagaan ng paligid bago pa man ayusin ang sarili mo. Inuuna mong ayusin ang mga puwang ng iba bago mo mapansin na ikaw na pala ang nauubos. At habang tumatagal, ang iyong kaluluwa ay natutong maglakad na parang laging nakadikit sa dingding, laging handang umiwas, laging handang magbigay ng espasyo sa lahat maliban sa sarili nitong tinig. Iyan ang pattern, hindi ito iyong kasalanan. Ngunit panahon na upang makita mo ito ng malinaw. Kapag nakita mo ito, hindi mo kailangang pagalitan ng sarili mo. Hindi mo kailangang tawagin ang sarili mong mahina. Ang pattern na ito ay naging paraan mo ng pagligtas sa sarili noong hindi pa sapat ang espasyo para sa iyong buong boses. Natuto kang sumunod sa dilim upang makaligtas sa bigat. Natuto kang huminga ng maikli upang hindi mapansin ang sakit. Natuto kang maghintay sa gilid upang hindi masaktan sa gitna. Kaya ngayon, hindi ka dapat husgahan dahil natutuhan mong mabuhay. Ang tawag lamang ay tapusin na ang lumang paraan kapag handa na ang puso. Pero may mas matanda pang ugat sa likod nito. At upang makita iyon, kailangan nating pumasok sa isang larawan na matagal nang kasama mo kahit hindi mo ito napapangalanan. Isipin mo ang isang bakuran na matagal mo nang alam na sayo, ngunit minsan mo lamang naranasang tawirin ng buong tapang.
Nakatayo roon ang mga dingding na itinayo noong panahong kailangang protektahan ang isang marupok na buhay. Nandoon ang mga pintong hindi isinara para ikulong ka, kundi upang ilayo ka sa bagay na hindi pa kaya ng iyong murang puso. Nandoon ang liwanag na minsang tinabingan, hindi nilipol, upang hindi ka mabigla sa laki nito. Sa bakurang iyon, may mga sulok na hindi pa nalilinis. May mga landas na matagal nang hindi natatapakan. May gitna na parang nakalimutan ng lahat, ngunit ang totoo ay hindi nakalimutan ng bakuran ang sarili nitong anyo. Ganon ka rin. May bahagi sa iyo na tinabingan lamang, hindi winasak, hindi tinanggal. Tinipan lamang ang apoy upang hindi ito mapatay ng hanging masyadong malamig para sa isang batang puso. At doon nagsimula ang tahimik na paghupa ng iyong tinig. Hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil natutuhan mong magsalita ng pabulong upang mapanatili ang kapayapaan sa paligid mo. Hindi dahil wala kang liwanag, kundi dahil ang liwanag mo ay naging mas mahinang ilaw sa pag-aakalang iyon, ang tanging paraan upang manatili. Ngunit ang bakuran ay hindi kailanman tumigil sa pag-alala kung gaano ito kabuo. Kaya kahit matagal mong nakalilimutan, may bahagi sa iyo na patuloy na humihiling na buksan muli ang mga dating pinto. Kung kaya ngayon ang sinisimulan mong maramdaman ay hindi simpleng pagkapagod. Ito ay ang paghalo ng dating pananatili at bagong tawag. Parang may alon na marahang humahaplos sa pader na matagal nang hindi ginagalaw. Parang may paakang nag-aatubiling tumapak sa lupa na alam ng loob mo ngunit matagal mong hindi sinubukang balikan. Ang larawan ay hindi nagbabantang sirain ka. Ang larawan ay inaanyayahan kang kilalanin na may bahay kang laging naghihintay ng pagbabalik mo. Kung ang bakurang iyon ay naramdaman mong totoo sa iyo, kung ang pinto at ang lihim na gitna ay parang may munting pag-angat sa puso mo, i-type mo ang mga salitang "Ako ay gising." Ito ang pag-amin na hindi ka nalulubog sa lumang katahimikan. Ito ang pagbabalik ng iyong pangalan sa sarili mong loob. I-type mo ito at pagkatapos ay bumalik ka rito. Dahil ang tunay na solusyon ay hindi dagdag na puwersa. Ang tunay na solusyon ay pagbabalik. Pagbabalik sa bakurang hindi ka inilaan upang manatiling nakasara. Pagbabalik sa tinig na hindi na kailangang pabulong palagi. Pagbabalik sa anumang bahagi mo na natutong manahimik para sa pag-survive, ngunit ngayoy handa ng mabuhay ng mas buo. Hindi mo ito kailangang gawin sa pamamagitan ng pagmamadali. Kailangan mo itong tanggapin sa pamamagitan ng pagpayag. Hindi mo kailangang likhain ang halaga mo. Hindi mo kailangang patunayang karapat-dapat ka sa liwanag na matagal nang gumagalaw papalapit sa iyo. Hindi mo kailangang hatakin ang mga pintuan na nakabukas na para sa iyo sa panahong hindi ka na lumalaban sa sarili mong pagdududa. Ang kinakailangan ay tumigil kang makipagkontrata sa mga lumang paniniwalang laging naguutos na mas malakas ka dapat kaysa sa totoo mong lakas. Ang lakas mo ay hindi ingay. Ang lakas mo ay katapatan. May dalawang simpleng paglapit na maaari mong dalhin bilang mga angkla. Una, ang pagbabantay sa unang sandali ng umaga. Bago ka mabigatan ng araw, maglaan ng iilang sandali upang sabihin sa loob mo, "Narito ako." Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina.
Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.